Kinakansela na ng DILG ang pasaporte ng negosyanteng si Atong Ang na ipinapaaresto ng 2 korte dahil sa mga nawawalang sabongero. Hindi po bababa sa 17 tip na ang natanggap ng pulisya sa kinaroroonan ni Ang. Ang resulta, Yan na. Hindi pa po tayo tapos. Hindi pa po tayo tapos dito sa senador. Hindi rin tayo tapos sa sabongero. Putik, galing talaga ng ABBM, oh. Yan po ang weak leader. Yan po ang leader na walang ginagawa. Yan po ang leader na gusto nilang i-impeach. Tignan nyo po ha, yan ang gusto nilang i-impeach. Bakit kamo? Ang dami pong ipakukulong. Ha? Ang dami pong ipakukulong. Sino ba yung pinapakulong niya? Ang mga walang niya sa ating taong bayan. Sa mga katulad nating natural na tao at simple at may hirap. Kaya gusto nilang matanggal si BBM. Hindi nyo matatanggal si BBM. Mahal siya ng taong bayan. And that's the real fact. ng paggalugad sa ilan dyan sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Sumugod ang mga tauhan ng CIDG sa lugar na ito sa Rosario, Batangas kaninang umaga matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umunoy kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Hinalughog ang lugar. Para isilbi ang mga warrant of arrest na inilabas ng 2 korte kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas. Pero wala ang tinaguriang #1 most wanted ng DILG. Dinideny nila that they are known to Charlie Atong Ang. Kahapon, ang malawak na farm na ito sa Porac, Pampanga ang pinasok ng CIDG. Wala roon si Ang. Pero inamin ng may-ari ng farm na doon kumukuha ng manok ang negosyante. Nakausap din namin yung mismong may-ari at sinasabi niya, oh yes, magkakilala sila way back nung sa online sabong. Atong Ang, sumuko ka na. Sumuko ka na. Wala, pagdusa mo yan. Ilang beses ka lang kinonsinti ni Digong tsaka ni Bato. Ilang beses ginulo ni Bato yung kaso mo. Ilang beses ginulo ni Bato para hindi mapatama sa'yo. Oh, ilang regalo ang binigay sa'yo. Yung mga relo mong Richard Mille. Bato, di ba? Ilang relo binigay mo kay... di ba? Ilang relo natanggap mo kay Atong Ang. Di ba nilaglag ka ni Gretchen Barreto? Aray ko. Oh. Ginulo po ni Bato. Ginulo ni Bato yung kaso ng sabongero para hindi ma-detect. Pero matinig po si Ombudsman. Matinig po si BBM. Pinaasikaso yan para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya. Oh. Ngayon, parehas kayo nagtatago ni Bato, no? Aray ko. Dahil doon kumukuha ng mga manok para doon sa mga laban. Sa ngayon, tanging si Atong Ang na lang ang hindi pa naaaresto sa lahat ng mga akusado. Oh, Atong Ang, sumuko ka na para reunion na, oh. Aray ko. Simula nang lumabas ang warrant of arrest kay Atong Ang, mahigit 10 lugar na raw ang pinuntahan ng mga otoridad. Pero bigo pa rin silang mahuli. Ang ngayon itinuturing na most wanted sa bansa. Most wanted. Naniniwala ang CIDG na nasa bansa pa rin si Ang. Napaghandaan na niya ito. And as I said, he has the resources. He has circle of friends. He has properties na pwedeng, na nagagamit niya para sa kanyang pagtatago. From time to time, nagmumove siya. Hindi siya tumitigil sa isang lugar. May heightened monitoring tayo on all ports, on lahat ng airport. Bukod sa mga liblib na lugar, may tinitingnan din daw ang CIDG ng mga exclusive subdivision. Nakatutulong daw sa kanilang paghahanap ang mga impormasyon na binibigay sa kanila sa mga hotline number. Sa ngayon daw, 17 text at call na ang kanilang natatanggap hinggil kay Ang. Unknown to them na nakita siya allegedly. Yung may iba doon is nakapag-deliver na ng pagkain, like seafoods, sa bahay niya. Siyempre, tip is a tip eh.
you only establish credibility kung tapos na ang operations. Pero so far sa dalawang ginawa namin kahapon at ngayong umaga, wala kami nakita. Posible bang hilingin ng gobyerno na kansilahin yung kanyang pasaporte? Kasama na yan, request na namin sa DOJ at DFA yan. It should come, malapit yan. Para sa GMA Yan, magandang moves yan. Kansalay na yung pasaporte kasi ano po yan para hindi na rin hindi na rin makalabas, okay? Okay, dumako na po tayo dito. Safe. Safe na si BBM. Di ba? Safe na si BBM, ha? Safe na po si BBM ng 1 year. Oh. Wala na walang kwenta yan Ibig sabihin, pag hindi ka na-impeach, safe na si BBM ng 1 year. Aray ko. Mahirap yung kay Sara. Aray mo. Aray ko. Yung pa lang talo na putik. Diba? Doon pa lang talo na. Alam mo nang babasura Kundi ba naman bobo talaga Kundi ba naman bobong mga DDS ang gumawa niyang impeachment na yan Nilagay ba lang ito sa i-kidnap? Tanga ba kayo? Ha? Anong kidnap sinasabi nyo? Pero ba kidnap na dinadalaw? Aray ko. Meron ba kidnap up to ngayon nandun? Ha? Anak na weting naman talaga ang bobobo. Tignan nyo. Puro walang sense. Puro walang sense. Ganito po kasi, di ba alam nyo naman yung takbo ng budget? Mag-hearing ang Congress. Pag-hearing ng Congress, sila ang maglalagay ng mga variables o mga items dyan. Line items. Lalagyan nila yan. Lalagyan nila. Ay ilalagay sa committee. Pagtapos lalagay sa plenary. Iakit sa Senado. Pagkakit sa Senado, pupunta sa Pangulo. So, ang Pangulo ba ang naglagay? Ang Pangulo ba ang naglagay? Hindi ang Pangulo ang naglagay. Di ba? O hindi ang Pangulo ang naglagay. Ang naglagay dyan, sino? Yung mga congressman at senado. Ang bobobo naman ng mga to. Paano may impeach ang Pangulo? Di ba? Paano may impeach ang Pangulo? Kung hindi naman siya ang naglagay ng items na yan. Ang naglagay dyan, di ba? Ang naglagay dyan, ang mga senador, ang mga congressman. Dahil trabaho nila yan, legislative branch.